yung fear, pangungunahan ka ng takot, talagang walang mangyayari. If hindi ka mag-fail, hindi ka matututo, and of course, pag di mo tinry, hindi ka magsasucceed. Hi, welcome to Coffee Break, a Rick's PH podcast. And I'm Jai. And today's update, medyo productive naman ako today. And currently it's, oras na ba? 12:50 a.m. And look, finally, the sample hoodie is here. Ang ating podcast uniform. Anyway, and syempre, for today's coffee, syempre di mawawala yung kape since coffee break nga eh. Hindi pwedeng tubig lang sa coffee break. Today's coffee is plain old cold brew para sa mga kagaya kong introvert na hindi na kailangan ng mahabang name pag-order. Speaking of introvert, dumako tayo sa aking fears as a content creator bilang isang introvert. Yan din topic nito. 2023 has been a big impact talaga sa career ko as a content creator. Kasi before 2022, wala akong mga projects, like wala akong big projects or ayun, mga big brands. Wala akong mga ganyan before. Ang mga handles ko lang is yung mga local brands na willing mag-send ng mga products, and then mostly pa doon outdated na yung products or hindi siya pinaka-latest. Kumbaga old unit na or old model na, and then kumbaga ipapadala lang for free sample or free X-deal for content for para exchange lang sa isang video, ganyan. So, 2022, ganun lang yung life ko before. Gumagawa ako ng content sa bahay, araw-araw, home alone. Yun lang kasi yung gusto ko before eh. As a content creator na introvert, yun lang yung gusto ko eh. Sa bahay lang, palaging mag-edit lang or mag-shoot lang sa bahay, ganyan. By the way, ang title pala nito is Facing My Fear This Year. Or kaya, Doing Something That Scares You. Ito yung mga small fear ko netong year na to. Pumasok yung year na to. So, sabi ko nung 2022, before mag-end yung 2022, if magkaroon man ng opportunity this year, 2023, na makapag-socialize, makalabas, go out, make friends, or like meet creators, mga ganyan. Sabi ko, i-grab ko yung opportunity. Kahit na scared ako, di ko alam kung anong mangyayari. So yun, after ilang months ata, hindi ko maalala if kailan yung Conquest eh. Pero Conquest to. Ito yung pinakauna kong event. Pinakauna kong convention. Tapos 3 days pa. Tapos nung una, sabi ko sa friend ko, sa kasama ko sa YouTube, tol, sama tayo, pasok tayo dito. Tapos, check natin if makakuha tayo media pass. Parang, 2 months ago pa yun. Yun yung sinabi ko. Pero sabi ko, what if lang naman kuha tayo. No? Ganda siguro, nung dami siguro natin magawang contents, ganyan. Tapos, lumipas na yung weeks, naging months. Tapos parang, 3 months or 3 weeks na lang, 3 weeks left na lang or 2 weeks, may nakita akong creators na, pwede pa palang kumuha ng mga media pa. So, sabi ko dun sa friend ko, tara kuha tayo ulit, mag-try tayo. Tapos parang 1 week na yung nakalipas, 1 week left na lang. Wala pa ring confirmation if nakuha ba namin yung ticket or yung media pass. So, sabi ko sa friend ko, sige, next time na lang ulit. Baka sakali tayong makapasok tayo or makakuha tayo ng media pass next time. So, yun. Tapos nung mga parang 3 days before yung event, may nag-PM na brand. Sabi nila, bro, if free daw ako sa time na yun, kunin daw nila ako, and then, kumbaga, bigyan nila ako ng media pass for their brand. Pero I'm free to roam around the convention. Talagang ang bait talaga ng brand na to.
Bezel, shoutout sa inyo. Talagang mahal na mahal ko yung Bezel na yan kasi sila yung kumupup sa akin nung time na yan. Ang nangyari, bali, isa lang pala yung media pass. So, ako lang yung possible or ako lang yung pwedeng pumasok. So, bali, mag-isa lang ako. First time ko to, mag-isa ako. And then, syempre, conquest pa, sobrang daming tao. Convention, 3 days yun. So, before, hindi ko talaga alam yung i-expect ko. Ang na-feel ko before talaga. Scared. Kasi, una, hindi ako marunong makipag-interact sa ibang tao or sa ibang creators. What if maging iba yung impression nila sa akin? Hindi pala ako ganun. So, yun yung mga naging fears ko. Isa sa mga naging fear ko. Yung isipin ng ibang tao sa akin. What if ganto? What if ganyan? Baka walang kumbaga baka ma-bored ako, di ako mag-enjoy, ganyan. Talagang wala akong in-expect na magandang mangyayari kasi nga, yung nire-ready na ng feel ko, ng puso ko that time, 2 kami or 3 kaming as a team pupunta sa Conquest. Ganon. So, yun yung naisip ko na, ay, ang happy siguro if yun nga, 3 kami or 2 kaming pupunta sa Conquest kasi syempre yun kumbaga may enjoy mo with friends or with a companion. So yun yung talagang na-feel ko that time. It's a 3-day convention. Tapos ang na-feel ko talaga sa first day, yun talaga yun before. Tapos yung second day, yun na yung na-feel ko ng during. First day naman medyo okay. Ako sa booth namin. Tambay-tambay ako sa booth namin. Ikot-ikot ako, grabe. First day pa lang pagod na ako, sakit na ng paa ako. Tapos, nung mga kalagitnaan, medyo sabi ko, wala naman ako masyadong gagawin. Dito na lang ako sa booth namin. So, doon ko na-meet. Doon ko na-meet yung 2 friends from Bezel booth. So, yun. Tapos, eto na. First day, konti lang alam ko medyo naging viral to Konti lang yung tao kasi nung first day nung Conquest. Tapos, kaming may mga media pass. Grabe, sobrang ang bilis naming makapasok sa loob nang hindi napila. So, yung kasamaan ko sa booth, tuwang-tuwa kami kasi hindi rin namin kailangang magpipipila doon sa napakahabang pila. Tapos, tinitingnan kami ng mga tao, yung mga guards, nakangiti lang sa amin. Pag may nakakita ng camera, nakangiti lang din. Wala lang, happy lang kami. So, doon, nung time na yun, na-feel ko na, kumbaga, yung kasama ko din, yung photographer. Kumbaga, nakarelate siya na, pala, kahit mag-isa rin siya, alam ko Kahit mag-isa lang pala siya, ako rin, mag-isa. Sabi ko, pwede palang, magkaroon ka ng, kumbaga, ibang tao rin na magkaroon kayo ng same feeling and then kumbaga, mutual yung feelings nyo na mag-enjoy sa chaotic or magulong place kasi nga maraming tao. So yun, medyo nagka-vibe kami ng mga tao sa booth ng sa Bezel. And then ayun, nung second day, sabi ko, yung second day, nung first day, hindi ako excited Kumbaga parang sabi ko, sige na nga, para lang matapos na. Sige na, punta na nga ako. And then yung second day, yun, medyo na. Kumbaga, 75% na ako, happy. Medyo masaya na ako, excited na ako, hindi ako late nito po. Nung una kasi, nung first day, medyo late ako. Ay, hindi. Maaga pala ako, sobrang aga ko. Pero, kumbaga, kinakapa ako pa if papasok talaga ako kahit nasa labas na ako ng convention center. Inisip ko pa rin, wag na lang ako pumasok. Talagang na dun pa rin yung fear na gawin tong bagay na to. So yun, second day, excited na ako, medyo ganun pa din. Pumunta pa rin ako ng saktong oras lang kasi medyo na-late ako ng gising kasi napagod ako ng first day. So yun, second day, na-enjoy ko, ikot-ikot as usual.
happy. This time naman, second day kasi marami ng dumating na mga creators, na yung mga content creators na sa TikTok ko lang na kakausap or hindi talaga kami nakapag face to face na interaction, ganyan. Doon ko sila na-meet and grabe sobrang saya, sobrang happy ko kasi na-meet ko sila in person. Tapos, eto pa, may mga nakilala kong mga bagong friends, yun nga, sa booth. Tapos, eto pinakamasayang part. Dito talaga ako dito ako nagkaroon ng impact. Yung may mga lumapit sa akin, even no first day, may mga lumapit sa akin na nagpa-picture. Talagang sobrang saya ko. Sabi ko, legit ba yan? Lagi ko pa nga sinasabi pag may nagpapa-picture or may nakaka-recognize. Legit po ba? I mean, sure ba kayo? I mean, kilala ba talaga ako? Again, lagi kong ginaganon. If makikinig man sila dito, alam nila yon. Lagi kong ginaganon. I mean, sure ba kayo? Pati yung kasama ko sa booth na gugulat na, ba't nagpapa-picture nagpapa-picture sila sa akin. So, yun. Weird. Happy lang and na-touch talaga ako ng sobra. I've seen, inspired ako ng time na yun. I've met a lot of followers, basta medyo marami rin eh. And then mga creators. And then talagang they gave compliments talaga sa craft ko, sa akin. And then talagang sabi nila na, meron pa nagsabi na, wag mong titigil yung ginagawa mo kasi talagang nakaka-inspire. Talaga nung time na yun, sabi ko sa isip ko, sabi ko sa isip ko, bro, kung alam mo lang na never akong titigil, lalo na sinabi mo yan, never akong titigil, bro. Talagang sabi ko sa isip ko, ganun. Pero sabi ko sa kanya, bro, thank you na overwhelm ako sa compliments mo. Sobrang maraming salamat kasi talagang yun yung naging gasolina ko to go forward, to move forward, to keep me motivated talaga. Yun. So, second day, sobrang happy ko. Sobrang happy ko. Ayun, napagod ako physically again, pero mentally. And yung passion ko to do and to create more videos and crafts para sa akin. Crafts. Talagang grabe. Nag-apoy talaga, nagliyab talaga ng sobra-sobra. So, yun. So, after that, third day, eto na. Eto na yung pinakamasakit na araw kasi nag-viral na yung conquest eh. Kumbaga, binabash na nila yung event na, ba yan, ang chaotic, ang ganito, ganyan, blah, blah, blah. Pero sa loob-loob ko, sobrang saya ko na, OMG, pupunta naman ako third day, pero last day na, sobrang sad. Pero, grabe, sobrang saya ko talaga na parang, ang samang isipin na ang saya ko na nangyari yung event na yon, pero sa iba kasi naging hindi naging maganda yung experience sa ibang tao nun. After nun, parang ang hirap talagang umalis. Parang yun yung day na anong oras na talaga ako umuwi. Kasi as in ang hirap umalis ng venue. 'Di ba? From first day na ayaw pumunta, na nandun na, papasok na lang, to alis na lang. Grabe, sobrang grabe. Sobrang life-changing talaga nung experience na yun para sa akin. Kasi nga, as an introvert creator, first time, alone, di ko alam talaga i-expect. Ayun, happy naman yung naging results. Sobrang namimiss ko talaga yung event na ganun. And sobrang, siguro mas masaya if marami pa akong mga creator friends na mamimit and makakasalamuha. Kasi nung last time sobrang laki ng venue and then sobrang bilis lang namin nagkaroon ng interaction. Hindi mo lang kami nakapagkwentuhan ng konti, ganyan. Kasi syempre malaki, gusto rin nilang lumibot-libot, ganyan. Well anyway, sana sa next events magkita-kita ulit kami. Sobrang laki nung naging impact ng event na yun para sa akin kasi kinatakutan ko yun ng time na yun. Kinatakutan ko ng buwan o linggo or araw. In-overthink ko malala talaga
na should I go? Should I not go? Nung time na yon, hindi ko talaga naisip na yung outcome na maging maganda. Talagang naisip ko lang yung negative thoughts talaga that time. Daming talaga nun, no? Well, anyway, yun nga. Talagang, isa pa talaga pa ulit. Mind-blowing. And kasi first time ko talagang na-experience yung mga ganitong bagay. Tapos after pa nun, di ba nga sabi ko, if magkakaroon man ng opportunity to make friends or to socialize outside this space, this house, this room, this studio, talagang sabi ko, talaga. Uunahin kong mag-agree bago ko isipin na ano kaya mangyayari. Ganon. Kasi nung una, ang una kong inisip, what if ganito, ganyan. Nag-overthink muna ako bago ako nag-decide. So this time, nag-decide na ako na sige go bago ko inisip yung mga possibilities na mangyari, yung magiging outcome. So nagkaroon pa ako ng 2 events. Hindi naman event. Una, nag-talk ako sa FEU. Yun talaga, isa pa yun. Yun, ang tagal ko rin in-overthink. Sabi ko, gagawin ko ba? Pero nung una pa lang na na-receive ko yung email na yun, ibinrag ko na agad sa mga friends ko na, hey, magtutok ako ng that time. Para, alam niyo yun, kumbaga, fake it till you make it na habang iniisip ko na, gagawin ko kaya, kumbaga, naka-ready na doon, gagawin ko na lang Nagigets nyo ba? I mean, paano ko ba i-explain? Kumbaga, naset ko na yung date na, sige po, okay na. Kumbaga, sinabi ko na okay, mag-G ako, gagawin ko yan. Pero hindi na ako nagdalawang isip sa mga magiging outcomes. And wala na akong pake if first time ko, if maraming taong pupunta, maraming estudyanteng may kinig. Talagang ginuho ko na din yung opportunity na yon para lang ma-face ko yung fears ko. Kumbaga, yung fear ko rin that time na makipag-socialize, go out sa aking comfort zone. And yun, di ba? Ang sarap lang balik-balikan na yung mga ganong maliit na bagay na dati sobrang laki at sobrang, kumbaga, ang hirap harapin. Tapos ngayon, parang if meron may mga event na, sige, if you want to go, if you're free at that time, if you have a free schedule this date, ganyan, talagang wala nang, di ko na pinag-iisipan. Talagang Gina, happy thoughts na lang yung naiisip ko. Talagang excited na lang ako mangyari yung time na yun. Diba? Sobrang naging grateful lang din ako kasi nangyari yung mga bagay na. Diba? It's bound to happen talaga. So ayun, ang takeaway ko lang naman doon is, yun nga, sabi ni Seneca, the Stoic, we're more often frightened than hurt. And we suffer more from imagination than from reality. So, talagang pinangungunahan tayo ng imagination. Kumbaga, yung kinakatakutan lang natin is yung fear. Sabi ba nga, nothing to fear but fear itself, di ba? Yun, wala lang, ko lang. Yun lang yung naging takeaway ko kasi talagang pinangunahan ako ng scared talaga ako that time. And currently, natutuwa akong balikan and isipin yung mga scenarios na yun sa career ko and sa journey ko kasi at that time it wasn't that easy to face my fears. At that time, kumbaga, uncertain ako sa mga bagay-bagay. Nabasa ko rin kasi na fear hold us back. Kumbaga, yun yung nag-hold us back. Yun yung nag-hold back sa atin to do things, to do grateful things. To do wonderful things pala. Yun. Diba? Yun yung fear hold us back to do grateful things. Or yung mga bagay na magpapasaya sa atin or yung mga bagay na magbibigay sa atin ng freedom. And then, eto pa. Kasi diba, sabihin natin, ganito scenario lang dun sa sinabi ko na freedom. What if gusto mo free diving, pero natakot ka? What if may mangyari sa akin masama? Diba? Yun yung nag-hold us back. Yun yung nag-hold back sa atin to do things that we want or to do things that we love or we enjoy. So yun yung pinaka-representation o yung example
nung fear hold us back. Tsaka, yung scenario ko na na-invite ako mag-talk sa FEU. Kumbaga, pinoprolong ko lang talaga yung yung mga ganung bagay eh. Kung hindi ko naman harapin, if i-cancel ko, if i-decline ko yung offer na yun, sooner or later, meron na namang ulit mag-o-offer ng mga ganung bagay. So, what am I going to do? Diba? Decline again? Accept? O, syempre, as much as possible, gusto ko nang ma-experience yung mga ganitong bagay para at least if I fail, meron akong natutunan or, di ba? It's either lang yan eh. It's either I win or maging successful or I fail, mag-stutter ako sa harapan. Di ba? Sa failures naman palaging may mga lessons. So, ayun yung mga hindi ko na kinakatakot ngayon. Yun na yung mga in-embrace ko to have a growth mindset. Again, just like what I've said, it's not just in the content creation world or hindi lang to sa buhay ko na-apply yung mga ganitong fears or ganitong mga bagay. Kasi actually pwede mo siyang ma-apply sa lahat ng bagay. Like sa school, if yung fear, pangungunahan ka ng takot, talagang walang mangyayari. If hindi ka mag-fail, hindi ka matututo, and of course, pag di mo tinry, hindi ka magsasucceed. Diba? It's a universal thing na pwede natin magamit sa lahat ng bagay sa work. Diba? If takot tayong ma-reject palagi, ma-criticize, kasi we're different or we do different things, yun tingin ko yung mga bagay na magiging applicable or kumbaga, hindi lang to applicable sa buhay ko or sa scenario ko. Kumbaga, applicable din to sa kahit anong scenario. Yun yung maganda about sa mga lessons or mga pwede nating matutunan in life. Kasi pwede nating i-share or magamit sa iba't ibang aspect ng buhay natin. Yun lang naman for today's podcast. Today is episode 2. And if you have any topics, suggestion, recommendation, suggestions that I can talk about, diba, leave it in the comments or DM nyo ako sa Instagram. Tapos, make sure na wala lang, gusto ko lang ding sabihin sa inyo, gusto ko lang sabihin sa inyo na this can be your sleep call. Kasi yan yung ginagawa lagi sa akin sa live. And then lagi niya sinasabi na, dude, mag-podcast ka naman para. So eto na yung podcast. So yeah, this is episode 2 of Coffee Break. I hope you had a great day. Good night, good morning, good evening, good afternoon, and yun. Memento Mori. Have a great day, guys. Yun lang. See you on the next episode. And I hope may natutunan kayo sa podcast na to. And if ever man if meron kayong gustong i-share, make sure itag nyo ako sa social media accounts ko. RigsPHV2 on YouTube, RigsPH sa Facebook, RigsPH sa TikTok, and Rigs Philippines on Instagram. Again, bye-bye. Thank you.
sobrang laki nung naging impact na ng event na yun para sa akin kasi kinatakutan ko yun ng time na yun. Kinatakutan ko ng buwan o linggo or araw. In-overthink ko malala talaga na should I go? Should I not go? Nung time na yun, hindi ko talaga naisip na yung outcome na maging maganda. Talagang naisip ko lang yung negative thoughts talaga that time. Daming talaga nun, no? Well, anyway, yun nga. Talagang, isa pa talaga pa ulit. Mind-blowing. And kasi first time ko talagang na-experience yung mga ganitong bagay. Tapos after pa nun, di ba nga sabi ko, if magkakaroon man ng opportunity to make friends or to socialize outside this space, this house, this room, this studio, talagang sabi ko, G talaga. Uunahin kong mag-agree bago ko isipin na ano kaya mangyayari. Ganon. Kasi nung una, ang una kong inisip, what if ganito, ganyan. Nag-overthink muna ako bago ako nag-decide. So this time, nag-decide na ako na sige go bago ko inisip yung mga possibilities na mangyari, yung magiging outcome. Di ba? Ang sarap lang balik-balikan na yung mga ganong maliit na bagay na dati sobrang laki. Sobrang laki at sobrang, kumbaga ang hirap harapin. Tapos ngayon parang if meron may mga event na, sige if you want to go, if you're free at that time, if you have a free schedule this date, ganyan. Talagang wala nang, di ko na pinag-iisipan. Talagang Gina, happy thoughts na lang yung naiisip ko. Talagang excited na lang ako mangyari yung time na yun. Diba? Sobrang, naging grateful lang din ako kasi nangyari yung mga bagay na. Diba? It's bound to happen talaga. So ayun, ang takeaway ko lang naman doon is, yun nga, sabi ni Seneca, the Stoic, we're more often frightened than hurt. And we suffer more from imagination than from reality. So, talagang pinangungunahan tayo ng imagination. Kumbaga, yung kinakatakutan lang natin is yung fear. Sabi ba nga, nothing to fear but fear itself, di ba? Yun, wala lang, ko lang. Yun lang yung naging takeaway ko kasi talagang pinangunahan ako ng scared talaga ako that time. And currently, natutuwa akong balikan and isipin yung mga scenarios na yun sa career ko and sa journey ko kasi at that time it wasn't that easy to face my fears. At that time, kumbaga, uncertain ako sa mga bagay-bagay. Nabasa ko rin kasi na fear hold us back. Kumbaga, yun yung nag-hold us back. Yun yung nag-hold back sa atin to do things, to do grateful things. To do wonderful things pala. Yun. Diba? Yun yung fear hold us back to do grateful things. Or yung mga bagay na magpapasaya sa atin or yung mga bagay na magbibigay sa atin ng freedom.
again, just like what I've said, it's not just in the content creation world or hindi lang to sa buhay ko na-apply yung mga ganitong fears or ganitong mga bagay. Kasi actually pwede mo siyang ma-apply sa lahat ng bagay. Like sa school, if yung fear, pangungunahan ka ng takot, talagang walang mangyayari. If hindi ka mag-fail, hindi ka matututo. And of course, pag di mo tinry, hindi ka magsasucceed. Diba? It's a universal thing na pwede natin magamit sa lahat ng bagay, sa work. Diba? If takot tayong ma-reject palagi, ma-criticize, kasi we're different or we do different things, yun tingin ko yung mga bagay na magiging applicable or kumbaga hindi lang to applicable sa buhay ko or sa scenario ko. Kumbaga applicable din to sa kahit anong scenario. Yun yung maganda about sa mga lessons or mga pwede nating matutunan in life. Kasi pwede nating i-share or magamit sa iba't ibang aspect ng buhay natin. Tsaka yung nga, yung scenario ko na na-invite ako mag-talk sa FU. Kumbaga pinoprolong ko lang talaga yung yung mga ganung bagay eh. Kung hindi ko naman harapin, if i-cancel ko, if i-decline ko yung offer na yun, sooner or later, meron na namang ulit mag-o-offer ng mga ganung bagay. So, what am I going to do? Diba? Decline again? Accept? O, syempre, as much as possible, gusto ko nang ma-experience yung mga ganitong bagay para at least if I fail, meron akong natutunan or, di ba? It's either lang yan eh. It's either I win or maging successful or I fail, mag-stutter ako sa harapan. Di ba? Sa failures naman palaging may mga lessons. So, ayun yung mga hindi ko na kinakatakot ngayon. Yun na yung mga in-embrace ko to have a growth mindset.